Oh, nag-apply ka sa BPO industry, tapos napasa mo yung BPO application. Pero, di mo alam yung mga terms and conditions, di ka nagbasa ng kontrata, no? Oy, natamaan. I get it guys na nakakatamad talagang magbasa ng contract lalo na kapag super duper haba ng mga paragraph like nakakalula tapos mga terms pa is super duper like super duper technical like wala pang mas easy dito na pwede bang i-bullet form na lang to kaysa paragraph yung babasahin ko dito. Kailan ba ako matatapos nito? O, di ba? To be honest guys, this is what I have learned. You really need to comprehend what is in your contract kasi baka magulat ka, meron pala yung penalty kapag nag-back out ka. Okay? And they can use that one against you. Kasi pumirma ka so they expect na binasa mo, na intindihan mo. So please be careful on that one. And then, please do not compare your contract sa mga contract or experience ng ibang tenured agents. Like, magtatanong na, dito ka pa din po ba? Tawag dito, mabilis po ba talaga yung, tawag dito, yung training process ng ganito, ganyan. Kasi, iba-iba kasi tayo ng experience. Kasi sa akin, yung experience ko is, tawag dito, nangyari talaga, nung nag-set sila ng date, hindi na move yung starting date namin, hindi din na delay kanon nung nasa VXI bridge. Pero sa VXI Makati yun na move tapos na delay ganun. Pero the most important thing for me, I really focus on positivity guys. Like, pagod na ako maging negative. Okay, I was already done with my depressed days when my mom died due to lung cancer, and then nung parang wala lang, biglang nawala lang yung goal ko kasi meron akong naging kasalanan kay Lord and naging kasalanan sa parents ko and sa family ko, kaya maybe that took out my wisdom. Pero I prayed and prayed to God to forgive me na, Lord, I'm feeling lost, I'm feeling depressed, wala talaga akong motivation, please give back to me the Claire that is very optimistic, ganun. So nabalik naman, I thank God. So focus on your growth guys. I do understand naman na yung salary is important talaga, ganun, pero tawag dito, meron nga iba yung 20,000 is enough na pala para sa kanya kasi marunong talaga siyang mag-manage ng pera. Mas nakaka-save pa siya, like mapapatanong ka na lang, ha? Paano ka nakapag-save ng ganito? 20k lang naman yung basic salary natin. Paano yun? Tapos iba pala yung situation niya. Tapos ginagawa niya talaga ng para makapag-save. Tayo, hindi tayo marunong. Syempre, mawiwindang ka talaga na ang dami mong expenses, wala ka namang na-save. Ganun. I really learned that one in the hard way guys, and up until I'm still learning it. Tapos, tawag dito, gets ko namang nagrereklamo tayo sa ang laki-laki ng tawag dito ng government contribution natin. Pero to be honest guys, I realize na sakto lang pala na mandatory talaga yung SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Kasi alam mo kung bakit? I don't know about you guys, pero namulat ako. Pagkatapos talaga ng college, namulat talaga ako. Ang hirap pala talaga ng buhay, pero my mother was really tawag dito, it was really good kasi yung Metro kasi 20 years nag-work si mama sa Metro, tapos meron talaga silang benefits. Kahit maliit pa lang yung benefits dati, is nakaipon talaga si mama ng mga nasa 93 or 98 ba yun, 1,000 lump sum sa Pag-ibig. Kasi nagkakaroon niya ng dividends or interest, ganun yung Pag-ibig. Tapos sa SSS din, nung namatay si mama, is nagkaroon kami ng death claim. Sa PhilHealth, meron din kaming mga discount or whatsoever, ganun. Doon ko na-realize na, kaya pala siguro na itatag yung law na yan. Kasi if hindi mandatory i-deduct yung mga salary natin, as in habang buhay, wala talaga tayong savings. Okay? Kasi parang nasay ko ng mga mababait and magagaling na ibang politicians or mga lawmakers na magagaling talaga. Like that, generally silang lahat magagaling, mababait. There are some that are really genuinely good, genuinely smart, and everything like that, na akala natin puro lang sila corruption, ganun. Pero meron, if we're gonna focus on the good side about it, like, meron pala talaga tayong makukuha dyan sa mga government contributions na yan na akala natin pabigat lang kasi sayang, gagamitin ko sana sa ganito. Pero we all know, marami sa atin yung impulsive buyers. Diba? Palautang pa nga tayo or diba ganun. So, it's also good. And if ever you're gonna focus on that one, puro ka na lang pera-pera na, dapat malaki yung pera. Ang tanong, may pera nga dyan. Pero ang tanong, how long can you stay in that company para ma-maintain mo yung pera na yan? Nagrereklamo ka na, first thing, hindi ka pa nga nagsa-start, nagrereklamo ka na. Dapat you need to focus on your attitude. Dun pa lang attitude ka na, like nagrereklamo, nagde-demand ka agad ng mataas na basic salary. Ang tanong, kamusta experience mo? Kamusta yung skills mo? Kamusta yung attitude mo? Kasi to be honest guys, in the BPO world, they don't care if you are
riches, you are the smartest, pero if ang pangit ng ugali mo, hindi ka magtatagal dyan. Hindi ka mag-grow if you keep on resisting, if you keep on parang debating na dapat ganito, dapat ganyan. Yes, magaganon talaga tayo, pero if you're gonna like think thoroughly, like ano ba yung gustong ipahiwatig ng sitwasyon na to sa akin? Ano ba yung gustong ipaabot ng buhay na dapat kong matutunan? Ganun dapat yung mindset. I do understand na magiging mahirap kasi marami kang naririnig ng mga pressure, mga negativities from any other people around you, in your circle, ganon. Pero if you kept on like complaining, bakit ang 10% lang? Bakit hindi ba ganito? Hindi ba? Tapos you kept on comparing your journey to other people, hindi ka magiging masaya. To be honest lang, hindi ka talaga magiging masaya. Ang pangit talaga ng mindset na ganyan. Kaya tigilan na talaga. Kaya I'm gonna hurt you with the truth rather than comfort you with the lie. Kasi let's not be plastic, guys. Okay, I'm not also being hypocrite na righteous, guys, whatsoever. Pero that's reality. I do understand na ang hirap maging positive. Kahit ako, nagkakaroon pa din ako ng negativities, pero siya lang talaga nagpapaano sa akin. Like, I don't know about you guys. I do understand, iba-iba tayo ng coping mechanism, nagsishare tayo sa ibang tao, or nanununtok tayo ng mga bubong, or what. Ako kasi kapag nagkagalit, gumagana lang ako, tapos sabi ko like, Lord, ang bigat talaga, like mapapaluhan na lang talaga, like I'm gonna zone out, like I really feel I'm so little, I'm so, as in malala din talaga ako mag-overthink, guys. Pero I said, Lord, ang bigat, Lord, hindi ko na talaga kaya, like I'm gonna offer it to you, what happens, pero please keep my mind open kung ano pa talaga yung gusto mo sa buhay ko, ano ba talaga yung gusto mong matutunan ko. Please help me to open my mind, my heart, and my soul, kasi Lord, I cannot do this all on my own. Even other people is gonna give advice to me. If feeling ko hindi ko talaga yun matitake, then Lord, imulat mo yung mga mata ko at yung utak ko. Please help me, Lord. Ganun lang talaga ako, guys, to be honest lang. And I'm still gonna work out on my money management skills talaga. I'm so bad on that one. Kasi ilang months na ako sa BPO, magwa 1 year na. Wala pa talaga akong savings. Ang savings ko lang talaga yung monthly contributions ko sa SSS Pag-ibig and PhilHealth na pwede kong makuha in case of emergency, like life and death situation na talaga, kagaya ng sa mama ko na nagkaroon ng stage 4 lang cancer, and yeah, mom is already in heaven. But yeah, I saw na maganda din pala talaga, mandatory talaga yung government benefits talaga. You will realize that one once you are put in a very, very difficult situation. So if you wanted to follow for more, kita kits on the next video. Bye for now.